Hello, what's up guys? Nandito na naman si Mr. Bean TV guys. Ito, bagong balita galing sa PTV4. DSWD, maraming tatanggalin na mga membro ng Forpis guys. So bago tayo mag-reaction, mag-commentary, intro muna tayo. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, please click subscribe muna guys. Pag-hit rin notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads na katulad nito. So bago natin panoorin guys, intro muna tayo. Let's go! Nanawagan ng isang House Committee na itigil muna ang pagtanggal ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Dumepensa naman ng DSWD na dumaan sa proseso ang pag-delist at pagdagdag ng mga nasa listahan ng 4Ps. Nasa seto ng balita si Ryan Lesigas. Nanawagan ng House Committee on Poverty Alleviation sa DSWD na suspendihin ang delisting o pagtanggal sa nasa 1.3 million na mahihirap na pamilya mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sabi ni One Parkman Representative Mikey Romero, dapat ma-assess ng maayos ang matatanggal na pamilya mula sa programa, maging ang ipapalit ng mga pamilya. Git ng mambabatas, kailangan tiyakin ng DSWD na talagang nakaabon na sa hirap ang mga benepisyaryo bago sila alisin sa programa. Hindi rin naman aniya makakaapekto ang suspensyon sa delisting dahil may sapat na pondo ang ahensya para sa programa. Sa isinagawang budget hearing ng DSWD sa Kongreso, naungkat din ng ilang mambabatas ang umunoy biglaan na pagtanggal sa ilang benepisyaryo ng 4Ps. Pero agad na dumipensa dito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ano po yung naging proseso sa pagtatanggal sa kanila? Kasi may mga report na biglaan, walang paghahanda para sa mga benepisyaryo sa sinasabing pag-graduate at nagkamulatan. It wasn't haphazardly done by anybody. Sumunod po sa proseso yon. Sa ngayon, nagpapatupad na ang DSWD ng moratorium sa delisting ng 4Ps beneficiaries hanggat di natatapos ang assessment sa abot sa 1.4 million na may hirap na pamilya. Sabi pa ni Gatchalian, may mga pamilyang mas naghirap o bumalik sa kahirapan matapos ang pagtama ng COVID-19. Iba na ang litrato ng kahirapan, kaya dapat ribisitahin natin sila. So namana po natin yon, yung proseso na yon, and come May of this year, unfortunately, a big chunk pa rin nila, close to 55% of those pa rin are coming out na non-poor pa rin. So despite the fact na binisita na natin sila ulit, ginamit na natin yung proxy means test ulit, hindi pa rin ho natin nakaka-capture. On the ground, the regional directors are saying mahirap pa rin ho tong taong to. Sa buwan ng Setyembre, inaasahang matatapos ang assessment ng DSWD. Ryan Lesigas para sa Bayan. So yun guys, napanood na nyo yung videos galing sa PTV4. Kung sa akin lang talaga guys, dapat sa akin lang to guys ha, comment reaction lang ako dito sa video na to. Hindi lang delisting ang gawin, dapat i-abolish talaga. Dahil maraming nakakalusot kahit may kaya na, membro pa rin ng Forpis. Marami pa rin nakakalusot kahit yung mga teacher, may magandang trabaho yung asawa, nakakalusot pa rin. May mga favoritism guys ugali na talaga yan dito, palakasan system lalo na sa mga barangay. Kawawa yung talagang mahirap talaga, hindi nakukuha dahil pinipili nila yung mga kadikit nila dun sa barangay o di kaya sa city hall, nagtatrabaho yung mga iba, mag-anak, kaya nakukuha yung kahit may kaya na membro pa rin ng Forpis. Para sa akin to, dapat talaga i-abolish yung Forpis na to para pantay-pantay trabaho ng kanya-kanya, hindi yung aasa lang sa gobyerno. Masakit mang isipin, masakit man ang katotohanan, kaya ugali na talaga ng Pilipino. Kaya para sa akin, tanggalin na lahat yan para patas ang laban, kanya-kanyang kayod para sa pamilya, hindi yung aasa lang sa gobyerno. Nagiging tamad na yung ibang mga kababayan nating Pilipino dahil ginagawang aasa na lang sa gobyerno, hindi na nagtatrabaho. Para sa akin talaga walang kwentang Forpis na programa nito. Dahil maraming nakakalusot na kahit hindi mahirap, nakamembro ng Forpis. Yung iba nga dito, yung
mga kapitbahay ko dito. Ginagawang pangsangla yung mga ITM dito sa amin. Asa na lang sa gobyerno. Kahit yung mga anak, wala na nag-aaral, membro pa rin ng Porpis. May kinukupra pa rin. Kaya hindi ako believe sa Porpis na to. Para sa akin lang guys ha. Wala tayong samaan ng loob dito. So yun lang muna guys ang update nating araw na to. Thank you so much sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta dito sa Mr. Bean TV. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe, hit ang notification bell. Pag-share na rin kung nagustuhan nyo itong mga ganitong commentary reaction video natin guys. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Bye-bye! Happy Monday all! Happy Ninoy Aquino Day! Dahil si Aquino daw nag-ambag ng demokrasya. Samantalang noon pa, panahon pa ni Leonardo, may demokrasya na. Anong naambag ni Ninoy? So pag-usapan natin yan bukas kung anong naambag ni Ninoy sa Pilipinas. Binaril lang naging bayani. Paano nangyari yun? So halaga, dito na lang tayo. Maraming salamat.